ipinasa ninyo na salin at yung comparison sa sose. Ang sabi nila ay ito matagal na itong video na to, no? Pero I think it was yesterday nang kung saan nag-anunsyo na, no, yung COMELEC si Garcia, Commissioner Garcia, no, pagdating dito sa paghabol nga, no, or parang tinawagan na ng pansin para magpaliwanag itong si Senator Marcoleta. paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving. Kung nakinig lang bakit, ano ba, feeling mo lahat talaga pinapakinggan? So lahat ng mga activities mo, dapat monitor namin, ganun? Pinakinggan namin kung anak ng teteng naman na request yan. Dapat pala pinakinggan natin to, tayo pa pala ang mali. Kayo rin naman pala ba't nyo nga naman di sinusubaybayan to, lalo na yan dyan sa admin? Yan dapat pala sinusubaybayan natin to Ano yung puti na yun? Anyways. Sige. Ano yan parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takanta. Pero Sino? Hindi mo pa pangalanan, nilig mo sa ganyan. sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Tanga Ba't kami yung nakalimot? Anong kami nakalimot? Nakalimutan po yata ng karamihan na marami tayong kaibigan. Ba't di sana pinaalam mo? Kailan ba? Meron bang isang instance na sinabi mo napakadami kong kaibigan? Alam mo kung talagang, kunyari, sa Senate hearing, dapat ang entrada mo, Your Honor, Mr. Chair, ako nga po pala si Rodante Marcoleta at napakarami ko pong kaibigan. Bobo ka pala kung inaraw-araw mo sabihin yan. Definitely, maalala namin yan. Ngayon po, wala ka naman binabanggit na marami kang kaibigan. Ito sa entrada mo. Nakalimutan po yata ng karamihan na marami tayong kaibigan. Hayop ulit. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Nakalimutan nila? Sinong nila? Sino nakalimot? Sino tatay mo? Langya Katawa. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Paano namin malalaman? Di mo nga sinabi, itinago mo nga. Pucha. Ikaw na to naglihim, kami pa may kasalanan? Kasalanan namin, di namin inalam, ang dami mong kaibigan. Langya Ano to? Lokohan? Naknan teteng Nakalimutan po yata nila na marami tayong kaibigan. Pucha. Brad, blanco Blanco doon sa sosi mo. Kung saan pertaining doon sa salin mo. Anak ng teteng yan, tama. Hindi naman kami invited dun sa Thanksgiving mo. Anak ng teteng, nagpa-Thanksgiving ka, hindi naman namin alam. Sana nagpasabi ka. Ako, contribution to
Hindi, sabi niya. Ulit. Pagka naglagay ako ng figure sa akin talaga. Oh. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Ulit. Pero nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takanta-ka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Eh kaya nga, hindi namin malalaman kung ngayon mo lang sinabi. Eh, pwede mo na sanang ilista dun sa sose mo eh. Kaso, hindi mo sinabi eh. Tapos kami pa mali. Secret mo nga, ayaw mo sabihin, kami pa mali. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose. Parang nanloloko lang eh. Isa lang ang pakiusap nila sa akin. Tanong mo ko kung ano. Ayop eh. Ayop na si Marcoleta. Dapat hindi... Sige, tanongin nyo. Parang lokohan lang eh. Sa identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ka ako? Ano ba may kata? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ayun, utang na loob. Yun nga ang isa sa mga hinahabol dyan sa SOSI. Para alam ng COMELEC kung sino pinagkakautangan mo ng loob. Para maiwasan yung pagkakaroon ng corruption. Kasi paano re-resback yan? Biro mo, binigyan ka ng, let's say, binigyan ka ng 10 million. Ano yan? Ha? Sino kasi Sara? Na ang declare mo sa ano mo, salin mo, hindi mo sinasabi kung paano kayo dumudukot ng pera pambayad kay Kaufman. Yun ang mali. Yun yung kailangan nating iwasan dyan sa kaya nga merong SOSE. Alam mo yung SOSE? Social. Bisayang sosyal. SOSE. Yung tatay ko. Tatay ko kasi Bisaya eh. Kaya SOSE siya. SOSE. Social siya eh. Yeah. O talagang si Marco Beta oh. Sinikret pa eh dahil utang na loob. Lahat ng pwede niyang ikabulilyaso ginawa eh. Sa loob ng isang interview, sa loob ng 5 minuto, wala pang 5 minuto, pinagkasya niya lahat sa loob ng 5 minuto yung ikakakalaboso niya. Sa pag-amin na meron palang nag-donate, sa pag-amin na meron sinabihan pala siya na may utang na loob. Tapos, ngayon mali pala na siya lang ang nagkaroon ng siya lang mismong sumolder ng kanyang ng gastos sa eleksyon. Biruin mo yan. Nanteteng oh. Pero kasi ang pinakamagandang paliwanag nito, syempre, yung sa SOSE, hindi mo na pwedeng baguhin, nailagay mo na eh. 'Di ba? Nailagay mo na. Eh kung iisipin niyo, nakalagay, 'di ba nung pinresent natin to dito before, pinakita natin doon no, pati pangalan. Kailangan pangalan, pati address nung nag-donate. Ganun ka detalyado dapat. Eto, tapos ang nakalagay pa ron, walang ibang pangalan ang dapat na maisulat doon kung hindi naman talaga siya yung nag-ambag. Kahit sarili mo, hindi mo pwede isulat doon. Eh siya, sabi niya siya lang daw eh. 'Di ba?